what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong matinding banat ni Senator, ni Tito Sen mga kababayan, no? Dito po sa ginawang hakbang, no? Neto ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Doon po sa kanyang ikinalat, no? Na resolution mga babayan. Grabe yung banat dito ni Tito Sen, no? Dahil sabi nga niya, pwede na daw pong iiwan o diretso na sa basurahan, no? Aray ko naman, Tito Sen, ang sakit naman nun. Parang no? Parang sampal sa katotohanan, mga babayan. Parang sinabi ni Tito Sen na walang kwenta yung mga pinagagawa nila. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Okay, so pag-usapan natin to mga babayan. Grabe, ayan, no? Ayan, makikita ninyo sa inyong screen. No? Ito pong banat ni Tito Sen dito kay Senator Bato de la Rosa. No? Na sabi nga niya dito, no? Nahapyawan ko lang yung pagbasa doon sa draft resolution. Pero parang contradictory conflicting yung mga whereas So, pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan. Pinagbalaki pa ni Senator Bato de la Rosa, no? Sabi niya dito, galing yun sa office ko, basahin niyo na lang yung resolution. You'll understand everything. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon ano sinasabi ko, ano sa loobin ko. Basahin niyo yung whereas, andun lang lahat. Intindihin nyo na lang. Ang hirap ata, intindihin na. No, parang in-interview siya din Senator Bato de la Rosa. Tinanong sa kanya, ano nilalaman. So, parang siya mismo hindi niya ma-explain. No, ang sakit nun mga babayan, no, na sabihan na conflicting, no, yung mga whereas ni Senator Bato. Tapos pwede na rang iwan sa basurahan, no. So, panoorin natin, no, mga babayan, kung paano yung binitawan ni Tito Sen. No, eto nga mga salita na to. Ayan, mapapanood natin dito sa 1PH. Okay, so panoorin natin to, mga babayan. Nahapyawan ko lang yung pagbasa sa laman ng resolution. Actually, interview to, no? Natanong sa kanya kung ano masasabi niya doon sa draft resolution ni Senator Bato. No, at ito yung naging tugon ni Tito Sen. Pero parang contradictory. Conflicting yung mga whereases Basahin nyo. Conflicting yung mga whereases So, pwede nang yung resolution na yun, pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan. Aray ko. Pwede na daw iyan. Aray ko naman, Tito Sen. No, ang sakit naman nun. Parang sinabing walang kwenta yung draft resolution na yan. No, walang saysay yan. No, walang kumbaga sa walang lasa yan. Tapo na lang yan. Tapo na lang, pwede nang diretso sa basurahan ng kasaysayan. Okay pa sana kung sinabi ni Tito Sen no, na pwede siguro pag-aralan yan. Pero yung diretso, no, nasabihin mga babayan na pwede nang diretso sa basurahan ng kasaysayan, abay napakasakit po nun, no? Ang sakit nun mga babayan. Diba? So ito pa sa isa nating balita. Ano masasabi niyo dyan, no? Basahin muna natin yung komento ng mga kababayan natin, no? Ito nga dyan, sabi dito mga kababayan, nako, di ko lang mapapakita sayang, no? Pero sabi dito, in the first place, yung draft resolution ay illegal kahit anong nakalagay dyan, null and void. Basta according to the Constitution, pag na-transmit yung verified articles of impeachment sa Senate, kailangan forthwith i-convene yung impeachment court at magsimula ng trial, mga babayan. Yun yung sinasabi dito. No? Dapat pagdating pa lang doon,
na netong impeachment na to sa Senado, may forfeit na kaagad, i-convene na kaagad. No? Idiretso na. Umpisahan na kaagad yung trial na yan ng impeachment. Pero bakit pinatagal pa ni Senator Cheese? Diba? At ito nga, sa isa pang balita, mga babayan, meron din tayong dito na merong senadora no, na kung saan no, sinasabi nga niya dito no, na tinawag po ng isang senador na wholesale betrayal kung sakaling hindi ituloy at ibasura ang impeachment ni VP Sara Duterte. No, betrayal daw yan, mga babayan, no, pagtatraidor sa bayan. Kung hindi itutuloy, yan pong impeachment ni VP Sara Duterte. Okay, so panoorin natin itong balita na to para malaman natin, no? Thank you. Opo, next week ma'am, possible ba yung paghahain ng resolution dismissing the impeachment case sa floor? At ano po ang inyong gagawin regarding this ma'am kung bigla ninyong itackle? Nako, Miss Victoria, kung biglang yan ang itakol sa halip na yung mismong pagsimula ng impeachment trial ni VP Duterte. Okay, so ito si Senator Risa Hontiveros po, yung nagsasalita dito, mga babayan. Ha? Well, kabaliktaran yan ang nakalagay sa konstitusyon na nagbigay sa Senado ng kapangyarihan na katulian ang mga kaso ng impeachment, convict man yan o acquit. Walang diskresyon ng Senado na takbuhan yung obligasyon ito na litisin yung isang opisyal na nahaharap sa impeachment. Kung pilitin nila na pagbotohan namin na i-abort yung impeachment trial, nako, parang magiging grotesque na subversion yan ng kapangyarihan namin kaugnay ng impeachment. Magiging wholesale betrayal na yan. Hindi lang sa aming constitutional mandate, ha, pero yung mismong tiwalang ibinigay sa amin ng tao. Inilagay sa Senado yung tungkulin na magsilbing bilang impeachment court dahil ang Senado ang dapat kampyon ng taong bayan na sila ang tunay na may kapangyarihan. So ulit, kung tatalikuran namin yung tungkulin yan, para na rin tinalikuran namin ang taong bayan. Tama. Kapag sinubukan nilang gawin yan, Ms. Victoria, gagawin namin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang lahat para kailangan pa bang pilitin namin ang sarili namin na gawin na simulan na yung impeachment trial ni VP Duterte. Nako, eto mga babayan, malaking gulo to, no? Talagang magkakagulo ang Senado, no? Pagka hindi po natuloy yung impeachment na yan, mga babayan. Dahil man sambayan ng Pilipino mismo ay nag-aantay, no? Nag-aantay kung kailan matutuloy yung impeachment na yan dahil patuloy nga po nilang dinidelay. No? Neto ni Senator Cheese Escudero. Senator Cheese, ano na? No? Ano na, Senator Cheese? Antay mo pa bang magalit ang taong bayan sa'yo? Ngayon pa lang, galit na galit na ang taong bayan sa'yo, Senator Cheese. Di ba? Sabihin ko na rin, kaisa naman ako ng mga kapo-senador ko mula pareho sa Senate Majority at syempre Minority na paninindigan na obligado ang Senado na mag-convene bilang impeachment court at simula na nga yung proseso ng impeachment trial. Ang hindi ko maintindihan, bukod dyan sa posibilidad nga ng magpapaboto na huwag nang ituloy, opening pa lang ng trial, di ba? Itong nag-uusapan natin, di ba? Parang hirap na hirap nang gawin. Hindi pa naman ito yung mismong paglilitis. Sa totoo lang po ito, napakabilis lang ng mismong opening rights ng impeachment trial. Ayan, ito, importante to, maintindihan nyo at malaman nyo mga kababayan, no? Importante to. Kung gaano lang ba dapat, no, kabilis, no, na parang bakit pinatagal pa nila. No, ito yung yung proseso, no, na pwede naman palang ganito yung mangyari after may transmit yung impeachment complaint sa Senado mula po sa Kongreso. Dahil ito naman pala yung proseso, mga babayan. Panoorin ninyo magtataka kayo, bakit nga ba ginawa yan ni Senator Cheese? Bakit nagtagal ng ganun? Pwede naman palang, ito naman pala, no, yung proseso na pwedeng gawin. Ganito lang pala kabilis.
Okay, so panoorin natin to. Intindihin nyo mga kababayan, ha? Opening rights ng impeachment trial. Ang kasama dyan yung presentation of articles of impeachment, yung pag-take ng oath ng Senate President bilang presiding officer, at oath naming mga senador bilang senator judges. Hindi aabuti ng 1 oras yan. Maniwala po kayo. Baka nga mas matagal pa yung running time ng program ninyo. Nitong nakaraang linggo, inabot hanggang, nakita nyo naman, 10 o 11 p.m. ang mga session ng Senado. Surely naman this week, di ba, we can devote an hour or even less than an hour to start the impeachment proceedings. Yun naman pala. Kaya yan. Yun naman pala, mga kababayan. Di ba? Pwede naman palang i-start ka agad. No? Hindi pala aabuti ng 1 oras. Bakit hanggang ngayon hindi maumpisahan? Senator Cheese, ano na? May bago tayong ngayon. Senator Cheese, ano na? Talay natin. Diba, the start of this trial, which would take less than an hour, has been delayed for 4 months. Ngayon, sinasabi nilang less than an hour lang pala, tapos i-delay ng 4 months, mga kababayan. Grabe, ha? Sobrang na yan, ha? Sobrang delaying tactics na yan, sabi nga ng mga kababayan natin, ha? Diba, the start of this trial, which would take less than an hour, has been delayed for 4 months. Ngayon, sinasabi nilang minamadali at atat daw. Late na nga 4 months late. Anong message ito, Senator, doon nga kasi binambagitin nyo, kumbaga itong pinag-uusapan pa lamang natin, preliminary part pa lamang to ng impeachment trial, hindi pa to yung mismong paglilitis, pero ang leader ng Senate parang talagang resistant doon sa pagsisimula lamang ng initial process na yan. Anong message na nire-represent noon, Senator? Well, kung anumang message ang gustong ibigay o ang nire-represent at ang dating ng tao ay talagang hindi po maganda. Hindi po naaayon sa dapat. Ang linaw-linaw nga ng 1987 Constitution na niratify ng majority ng ating mga mamamayan. Sabi doon, the Senate shall forthwith proceed with an impeachment trial. Kaya talagang tututukan namin ni Sen Coco at gagawin namin ang lahat para mastimulan na ang impeachment trial. Itong nalalapit na huling 3 araw ng sesyon. At nakikita po natin na siguro ito sukat na rin ang anong dating ng ganyang pagdidelay. Anong dating sa ating lipunan. Yan ang panawagan ng mismong constitutional framers. Yung shall forthwith proceed. Yan ang panawagan ng UP College of Law, ng San Beda University Graduate School of Law, ng Danasa University, ng Ateneo Human Rights Center, iba't iba pang grupo. Nandiyan din yung SEA, yung Catholic Educational Association of the Philippines. Sunod na po natin ang konstitusyon, simula na ang impeachment trial. So ma'am, sa Monday ba, mag-motion na po kayo to start the trial? Naku, kailangan pang mag-motion ba? Diba dapat nung February 5, nung tinransmit ng House yung articles of impeachment, dapat tinuloy na namin. O sige, umabot na tayo ngayong June. Originally, dapat June 2. Sabi, babasahin na yung articles of impeachment. Inilipat pa, pinospone pa sa June 11, Miyerkules. So, basta sisiguruhin namin na magsisimula yung impeachment trial kahit pa sa Miyerkules, June 11, at kung may iba pang gawin para pigilin yan, ay gagawin namin ang lahat ng kaya namin gawin sa floor para mapigilan ang anumang ibang gawain na kontra sa inuutos ng konstitusyon. Gagawin namin ang lahat para masimulan na yung impeachment trial kahit pa sa araw ng Miyerkules. Opo. Ma'am, your reaction lang po, sabi po ni Senator Amy Marcos last week, hindi lang po yung mga kakampi ni Vice President ang tutol sa impeachment. Sabi po niya, and I quote, mismong administration ay may mga grupo na nagsasabi na huwag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Baka rin po kasi walang numbers kaya natatakot na ma-embarrass, mapahiya kapag natalo. Your reaction lang po doon, ma'am? Naku, hindi pa nga natin pinag-uusapan, Ms. Victoria, yung bilang na kailangan whether to convict or acquit. Wala pa nga tayo doon dito pa lang tayo sa step 1. Mas nakakahiya at nakakahiya na ngayon na bakit na-delay
ng 4 na buwan na. Samantalang, hindi lang nga ng utos ng konstitusyon na forthwith proceed. Ilang mga nakaraang Senado na, di ba, ang nakapagpatuloy ng mga impeachment processes noong panahon nila na walang ganitong klaseng delay. Hindi ako magsasalita para sa administrasyon kasi ngayon, ang bola ay nasa korte namin, sa korte ng Senado at para nga mag-constitute bilang impeachment court at para sabihin na hindi lang daw yung pabor hindi lang daw yung pabor kay VP Sara ang ayaw nang ituloy yung impeachment. Well, gaya ng nakwento ko kanina, dumadami yung mga kasama ko, hindi lang mula sa minority, mula sa majority, na nagsasabi na anuman ang kanilang posisyon tungkol sa impeachment, basta naniniwala din sila na kailangan namin sundin ang utos ng konstitusyon. So, dumadami kaming naniniwala na dapat din namin ang aming tungkulin sa mamamayan. Okay, so yan mga babayan, no? Ano masasabi niyo dyan, no? Sabi nga ni Senator Hontiveros, di ba? Dapat ituloy talaga yan at mas dumadami pa, no? Yung pro-impeachment dito kay VP Sara. Diba? Kaya lang gusto kong balikan tong yung kay Tito Sen, mga babayan, no? Dahil talaga namang nakakahiya po, mga babayan, etong yung ginawa ni Tito Sen. Hindi ako maka-move on dito. Pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan, no? Yung weras-weras daw ni Senator Bato de la Rosa. Okay, so ano masasabi niyo dyan, mga babayan, no? I-comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta. Shoutouts po sa inyo. Peace. I'm out.